simulan na natin ang ika-19 na istorya. At dahil sa mga sinabi ni Eren na sila ay pupunta sa kanyang dating bayan, makikita natin ngayon ang isang sirang mansyon na nasa teritoryo ng Sisok, kung saan makikita dito ang marka ng pamilya ng Val. At pumunta tayo sa kasalukuyan, kung saan mayroon tayong makikitang isang lalaki at isang babae na may dilaw na buhok na kumakain ng matiwasay. Kung saan habang kumakain ang mga ito, makikita ang mga taong nakaluhod at nakayuko sa kanilang harapan. At makikita natin si Count Sayrod at si Luna Sayrod, ang dating fiancé ni Eren, kung saan nanlalaki ang mga mata nila habang nakaluhod, kung saan napapaisip sila kung bakit ito nangyayari. At natanong ni Luna sa kanyang isipan, kung bakit ang mga ito ay bigla na lang dumating sa teritoryo ng mga Sayrod. Dahil ang mga dumating ay ang anak na lalaki at anak na babae ng Emperor. Ito ay ang Imperial Prince na si Ian at ang Imperial Princess na si Ingrid. At makikita natin na habang komportable ang dalawa na nakaupo habang patuloy pa din ang pagluhod ng Count at ni Luna kasama ng kanilang mga tauhan ng kanilang mansyon sa harap ng mga ito. Kung saan si Ian ay napatingin sa kanila at bigla-bigla na lang sinipa ang lamesa, kung saan ito ay lumipad at ang mga kagamitan dito ay tumilapon. At dahil sa ginawa nito, ito ay labis na ikinabigla ni Luna at ng kanyang ama. At makikita natin si Ian na nasambit nito ang salitang basura sa kanilang harapan. Kung saan ang mga ito ay kaagad din na bumalik sa pagkayuko at sabay-sabay na naghingi ng patawad sa prinsipe. Subalit, sinabihan si Ian ng kanyang kapatid na si Ingrid, na tigilan ito dahil ito ay nakakasira ng kanyang modo. At dagdag pa nito, na hindi kailangan ni Ian tapusin ang lahat ng kanyang kinakain. At sinagot ito ni Ian na siya lamang ay naghihintay sa kanya na matapos. At natanong nito, hindi ba ako isang mabuting kuya? Subalit sinabihan si Ian ni Ingrid na ang mga ganoong bagay ay hindi niya ikinasasaya. At dahil sa kanilang pag-uusap, ang mga Sayrod ay napatingin na lamang sa kanilang dalawa. At muling bumalik ang pansin ni Ian sa kanila, at nasambit nito na mayroon siyang isang rason kung bakit siya, na isang Crown Prince, ngayon ay naririto sa probinsya. At ito ay dahil sa katabi nilang teritoryo ng mga Pendragon, kasama ang duki nito na si Eren. At dahil sa sinabi ni Ian, si Luna at ang Count ay nabigla. At nasabi ni Ian habang nakatingin sa kanila sa ibaba, na ang Eren na kilala niya ay walang iba kundi isang duwag at mahinang uod, kaya nahihirapan siyang maniwala na pagkatapos nitong magising sa kanyang pagkakoma ay nakagawa ito ng kasunduan sa puting dragon. Kaya natanong nito kung alam ba nila kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya napaisip si Count Sayrod, at bigla itong napalingon sa kanyang anak. At natanong niya ito, nagkita kayo di ba Luna? Kamusta siya? Wika nito. At sinagot ito ni Luna, nakilala niya na ito dati pa pero si Eren ay parang naging isang ibang tao. At nasambit nito habang namumula ang kanyang mukha, na si Eren ay nagkaroon ng lakas ng loob ngunit kalmado lang, at ito ngayon ay naging malakas. Nang bigla na lang itong nilapitan ni Ian at tinitigan sa kanyang mga mata habang siya ay nakaluhod kung saan ito ay kanyang ikinabigla. At natanong nito kung si Eren ba ay mas mabuting lalaki kesa sa kanya. Kung saan nanlaki ang mga mata ni Luna at wala itong may maisagot. At dahil dito, si Ian ay napahawak sa kanyang ulo kung saan ito ay nagpalabas ng kanyang kulay gintong aura. At bigla itong napatawa ng malakas kung saan ngayon ito ay nagpapalabas ng malakas na aura na naghuhugis ng isang leon. At dahil dito, ito'y muling ikinabigla ni Luna. At si Count Sayrod naman habang nanlalaki ang mga mata, ay napatanong kung ano itong kanyang nakikita at napaisip ito kung ito ba ay ang Conqueror's aura. At habang patuloy na nagpapalabas ng matindi at malakas na aura si Ian, natanong nito habang natatawa, ang puting uod ba ay nang-aakit ng mga babae? At napalingon nito kay Ingrid, at nasambit nito na siya ay namamangha. At si Ian ay muling lumapit kay Luna at tinawag niya ito at nagsabi na siya ay sumama sa kanya. At dahil dito, muling nabigla si Luna, nang biglang hinawakan ng baba niya ni Ian at sinabihan siya na ito ay isang utos. At nasambit ni Ian, ang puting uod na yon ay sumusobra na, di ba, lady? At dahil dito, napuno ng takot ang mukha ni Luna at napaisip ito na hindi niya ito pwedeng tanggihan dahil ito ay ang ikalawang prinsipe ng imperyo at ang tinatawag na tyrant, na si Ian Aragon. At pumunta tayo sa kastilyo ng mga Pendragon, kung saan makikita natin si Eren na nakaupo sa kanyang silid kung saan ito ay nabigla at nainis sa kanyang narinig sa butler.
dahil ang Imperial Prince at Imperial Princess ay pupunta sa kanila. At sinagot ito ng butler na ang pupunta at ang darating ay ang ikalawang prinsipe na si Ian at ang kapatid nitong babae na si Ingrid. Kaya natanong nito kung ano ang iniisip ng mga ito at bakit sila pupunta sa kanilang probinsya. Subalit, ang butler ay pinawisan at hindi maisambit ang gusto niyang sabihin. At dahil napansin ito ni Eren, tinitigan niya ito at napatanong siya kung ano yon. At nasambit ng butler habang kumakamot sa kanyang mukha, na ang prinsesa na si Ingrid ay kanyang ex-fiancé at si Prinsipe Ian mismo ang nagkansela ng kanilang engagement. At dahil sa narinig ni Eren, siya ay napatayo at napasigaw ng malakas kung ano ang pinagsasabi ng butler, at hindi ito makapaniwala na siya ay mayroong fiancé bago pa ang mga Serods. At dahil dito, napatanong na lang ang butler sa kanya kung hindi niya pa ba ito alam. Kaya napaisip na lang si Eren, na hindi niya inaakala na mayroon pa itong fiancé maliban pa kay Luna Serod at ito ay isang prinsesa. Subalit sa isip niya ay parang narinig niya na din ito kay Irene. Kaya napaupo muli si Eren at napahinga ng malalim habang hawak ang kanyang buhok, dahil ang sitwasyon niya ay mas lalong naging komplikado. At pumunta tayo isang buwan pagkatapos ng pangyayari sa mga Centaur, maraming knights ang sumali at dumagdag sa kanilang hukbo. At si Isla din ay nagsimula para ayusin ang Griffin Riders para sa kanilang pangkat at ito ay mas lalong magpapalakas sa kanilang puwersa. At dagdag pa dito, si Eren ay nagawang kontrolin ng White Dragon Aura sa kapansin-pansin na antas. At naisip nito na ang mga Pendragon ay kadalasan nagpapahinga sa summer, kaya magagawa niya ito bilang palusot para mabisita ang kanilang villa na nasa malapit ng Sisek, kung saan lumaki si Raven. At pumasok din sa isipan nito ang pagkagiba ng pamilya ng mga Val, at ang paghahanap sa mga nagbabalak ng pagbagsak ng kanilang pamilya na kaugnay dito. At ang sa kasalukuyan na nasa harap niya, ang pagbisita ng mga anak ng Emperor ngayon. Kaya habang nasa noo nito ang kanyang kamay, natanong nito sa butler kung ang rason ba dahil gusto nilang makipagkita ay may kinalaman sa engagement. At sinagot ito ng butler, na hindi niya alam pero siya ay maging maingat, at natanong ni Eren kung ano ang ibig niyang sabihin dito. At sinagot ito ng butler na ang ikalawang prinsipe ay nahirang bilang susunod na emperor, at sa loob ng imperyo siya ay kilala bilang the Tyrant. At dagdag pa nito na huwag itong guluhin kung ito ay nagpapatawa. Subalit bigla itong pinahinto ni Eren sa pagsasalita, at natanong kung bakit ang ikalawang prinsipe ang nahirang bilang susunod na emperor. At sinagot ito ng butler, na ito ay dahil lumalala na ang kalagayan ng unang prinsipe. Kaya si Eren ay napahawak ng kanyang mga kamay sa likod ng kanyang ulo, at napatingala at napaisip ng malalim. Nang bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata at nabigla dahil sa naalala nito, naisip nito na hindi si Ian ang susunod na emperor. Dahil sa dati niyang buhay, makikita natin na ito ay may hawak na papel tungkol sa hinirang na bagong emperor. Kung saan ang pangalan ng susunod na mamumuno na makikita sa papel ay Goofy. At dahil dito, nasambit ni Eren ang pangalan na ito sa harap ng butler kung saan ang butler ay nagtaka. At natanong ni Eren sa butler kung ang pangalan ba ng unang prinsipe ay Goofy. At sinagot ito ng butler na ang pangalan ng unang prinsipe ay si Sion Aragon at hindi niya pa naririnig ang pangalang ito. Kaya muling napaisip si Eren na ito ay hindi pangalan ng una at ng ikalawang prinsipe kaya ito ay hindi kilalang pangalan, kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung sino itong si Goofy. At dahil sa mga kaganapang ito, napaisip din si Eren na ang kasalukuyang hinaharap ay naiiba sa dati niyang buhay, kaya napatanong itong muli kung ang mga ito ba ay konektado. At habang nasa malalim na pag-iisip si Eren, iniangat nito ang kanyang kamay at nagpalabas ng maliit na parang apoy na aura sa kanyang daliri. At bigla niya itong nilakasan kung saan ito ay naghugis ng isang dragon na labis ikinabigla ng butler. At habang unti-unting naglalaho ang pinalabas niyang aura, nasambit ni Eren. Na ngayon ay mayroon na siyang rason para makipagkita sa prinsipeng si Ian Aragon. At pagkatapos ng ilang araw, makikita natin sa di kalayuan sa pasukan ng teritoryo ng Pendragon, na mayroong sumigaw. Ang royal family ay dumating, kaya kayo ay magbigay galang. Kung saan mayroon tayong makikitang engrandeng karwahe kung saan ito ay napapalibutan ng maraming kawal, at kung saan ang iba din sa mga ito ay may hawak na pulang bandila na nagtataglay ng marka ng imperyo. At habang ang mga ito ay papasok, makikita ang mga tao na nakaluhod sa gilid para magbigay ng respeto. At sa di katagalan,
makikita ang pagdating ng karwahe ng imperyo, kung saan ang unang lumabas ay ang ikalawang prinsipe na si Ian Aragon, at makikita natin na nagpapalabas ito ng kanyang malakas na aura na kulay ginto sa buong paligid. At ito ay naghuhugis leon sa kanyang likuran, kung saan makikita din ang pagyuko ng mga tauhan ng mga Pendragon sa kanya sa kanilang pasukan. At makikita natin ang labis na pagkatakot ng Butler at ng kanyang kasama sa lakas na ibinibigay na pressure ni Ian. At sa isip nito, na siya ay isang royalty kaya hindi nila maitaas ang kanilang mga ulo. At nasambit din ito sa kanyang isipan ang palayaw ni Ian Aragon na The Tyrant. At habang nakatayo si Ian sa pasukan ng kastilyo at patuloy na nagpapalabas ng kanyang aura, ay bigla na lang naagaw ang pansin nito. Ito ay dahil sa nakita nitong papalapit na lalaki sa kanya. Ito ay si Eren na hindi man lang naaapektuhan ng kanyang aura at patuloy lang na naglalakad papalapit sa kanya nang walang pakialam. At dahil dito, si Ian ay namangha. At nang makalapit si Eren, siya ay napahinto sa harap ni Ian kung saan ang dalawa ay nagkatitigan ng ilang segundo. At nasambit ni Ian, hindi mo ba naisip na mataas masyado ang ulo mo, sutil na Pendragon? At natanong din siya ni Eren. Bakit ganoon? Dahil hindi ka naman ang Emperor. At sinagot ito ni Ian nang may naiinis na mukha na siya ay ang susunod na magiging Emperor. Kung saan tinitigan lang siya ni Eren, at pagkatapos ng ilang segundo ay nasambit niya na ang taong magiging sunod na Emperor ay hindi siya. Kung saan si Eren ay nagpakawala rin ng kanyang malakas at kulay asul na aura. At dahil sa sinabi at pinalabas na aura ni Eren, si Ian ay nabigla. At dagdag pa ni Eren, hindi ba nakakahiya, ang ikalawang prinsipe Ian Aragon. Kung saan pinalabas nito ang buong lakas ng kanyang aura. At ang aura niya ngayon ay naghuhugis ng isang dragon na kulay asul, kung saan napaatras si Ian gamit ng kanyang naghuhugis leon na gintong aura. At dahil napaatras ni Eren si Ian, napaisip si Ian kung bakit ito nangyayari dahil ang dugo ng unang emperor ay dumadaloy sa kanya at mayroon din siyang conqueror's aura. Kaya nanlaki ang mga mata nito at natanong sa sarili kung bakit siya natutulak pabalik ng puting uod na si Eren. At sa kanyang nakikita at nararamdaman habang nakaharap kay Eren, natanong din ito sa kanyang sarili kung ito ba ang aura ng puting dragon. At pagkatapos ng kanilang palakasan ng aura sa isa't isa, si Ian ay nagalit at napasigaw ito kay Eren. Subalit bigla din naagaw ang kanilang atensyon dahil sa biglang bumabang babae sa karwahe kung saan ang dalawa ay napalingon. At ang babaeng ito ay si Ingrid Aragon, ang prinsesa ng imperyo at ang kapatid ni Ian, at makikita din na bumababa sa karwahe si Luna Seirod, ang dating fiancé ni Eren. At dahil sa paglabas ng dalawang ito, si Ian at si Eren ay napahinto. At nasambit ni Ingrid sa kanyang kapatid na huwag itong gumawa ng gulo. At dahil narinig ni Eren na tinawag niya itong kuya, napagtanto nito na siya ang tinutukoy ng butler na royal princess at ang kanyang fiancé noon. At napansin din nito si Luna sa likuran kaya napatanong ito kung bakit siya naririto kasama ng mga anak ng emperor. At habang si Eren ay nag-iisip, bigla na lang nagbigay respeto si Ingrid sa kanya sa pamamagitan ng paghawak nito sa kanyang palda at pagyuko, at ito ay nagpakilala kay Eren. Ikinagagalak kitang makita, Duke. Ang pangalan ko ay si Ingrid. Wika nito. At sinagot rin ito ni Eren na ito'y ikinagagalak din niyang makita at nagpakilala ito na si Eren Pendragon. At nasambit ni Ingrid na sila ay na-engage bago pa man sila ipinanganak kaya hindi pa sila nagkikita simula noon. At sumang-ayon lang si Eren sa mga sinabi nito. Kung saan si Ingrid ay natawa at nasabi nito na siya ay kagaya ng sinabi ni Luna, siya ay isang malakas at isang gwapong lalaki, kung saan makikita natin na namumula ang mukha nito habang nakatitig kay Eren. At dahil dito, si Eren ay natigilan at napanganga dahil sa pagkabigla, dahil hindi niya ito inaasahan na sasabihin ng isang prinsesa. At habang ito ay natitigilan, kinuha ni Ingrid ang mga kamay nito, at nagsabi na siya ay gabayan sa kanilang kastilyo, kung saan agad itong tinangkang pigilan ni Ian, subalit wala na itong nagawa. At dahil dito, si Luna na nasa kanilang likuran ay napabuntong hininga na lang sa mga pangyayari at kaagad din na sumunod sa kanila. At makikita natin ang mga ito na nakapasok sa kastilyo ng mga Pendragon. Kung saan si Ingrid ay hawak-hawak pa rin ang kamay ni Eren, subalit si Eren ay naglalabas ng naiinip na mukha, at sa isip nito, ang mga pangyayari ay naging magulo na naman.
At si Ian naman ay nagpapalabas ng nakakatawang galit na mukha habang nakatitig kay Eren dahil dito. At si Luna ay nakamasid lang sa kanila sa likod. Nang may biglang tumawag kay Eren, at ito ay sina Helene, Irene at Mia na nag-aantay sa kanilang harapan. At nasambit ni Helene, matagal tayong hindi nagkita, Prinsipe Ian at Prinsesa Ingrid. Wika nito, at si Irene din ay nagsalita na ikinagagalak niya ang mga ito na makita. At dahil dito, naagaw ang pansin ni Ian kay Irene, kung saan makikita natin na agad siyang lumapit kay Irene. Habang si Ingrid naman ay lumapit kay Helene. At sa paglapit ni Ian, natanong nito kung ano ang pangalan ni Irene, at kaagad din itong nagpakilala. At nasambit ni Ian na ang pangalan nito ay kasing ganda ng isang bulaklak, at ito ay nagpakilala bilang ikalawang prinsipe ng imperyo. At habang hinahawi ang kanyang buhok, inilarawan nito ang kanyang sarili bilang matapang na mandirigma na walang kapantay sa imperyo. At dagdag pa nito na siya ay pinagpala ng mga Panginoon. Subalit hindi ito napansin ni Irene dahil naagaw ang atensyon nito nang makita niya ang kanyang kuya na si Eren. Kaya si Irene ay kaagad na tumakbo papunta sa kanya. At nasambit nito kay Eren na siya ngayon ay mas nagliliwanag, at dagdag pa nito na mas lalo niyang nararamdaman ang kanyang aura. At dahil dito, si Ian ay napalingon. At hindi ito makapaniwala dahil siya ay hindi pinansin kahit pa na siya ay isang prinsipe. Kaya ito ay nagpalabas ng kanyang aura dahil sa galit, kung saan si Mia na nasa kanyang tabi ay nagulat at natakot. Kaya ito ay kaagad na napatakbo sa isang lalaki, kung saan si Mia ay naluluhang napahawak sa binti nito para magtago. At ang lalaking ito ay si Isla, kung saan ito ngayon ay nakasuot ng uniforme ng isang kawal ng Pendragon. At dahil nakita siya ni Ian, kinuha nito ang kanyang pansin at nasambit, "Hoy bastardo, sino ka?" At sinagot ito ni Isla na wala siyang obligasyon na sabihin sa kanya ang kanyang pangalan. At dahil sa sinabi nito, nanlaki ang mga mata ni Ian at ito ay napasigaw ng malakas sa galit. Kung saan nasambit nito na ang lakas ng loob nitong magdisrespeto sa kanya at siya ay dapat na magpakilala. Subalit agad siyang pinigilan ni Irene at nasambit nito na ito'y kanyang patawarin dahil isa siyang knight ng Valvas. At dahil sa sinabi ni Irene, ito ay napalingon at tumigil, at nasambit niya na ang mga knights ng Valvas ay kilala bilang kakaiba, kaya siya ay kumalma. At pagkatapos, bumalik ang atensyon nito kay Isla at sinabi nito ng may tuwa sa kanyang mukha na sila ay makipagduelo dahil ipapaintindi niya kung sino sa kanilang dalawa ang mas nakakataas. Subalit sinabihan lang ito ni Isla na ito'y imposibleng mangyari, kung saan napakagat si Ian sa kanyang ngipin dahil sa muling pagkainis. At dahil napansin ito ni Ingrid, ito ay kaagad na lumapit at pinagsabihan ng kanyang kapatid na si Ian. At nasambit nito bilang panakot, kung siya ay gagawa ulit ng kaguluhan ay hindi siya makakabukas ng kanyang bibig ng 1 taon. At dahil dito, walang nagawa si Ian kundi kumalma at bawiin ang kanyang malakas na aura na ipinapalabas. At dahil sa mga kaganapang ito, si Luna at ang mga kawal ng imperyo ay napatingin sa kanila. At natanong ng isang kawal kung ano ang nangyayari, dahil sa Imperial City, si Ian ay tinatawag bilang The Tyrant na hindi kayang kalabanin ng sinuman. Subalit simula nang dumating sila sa teritoryo ng mga Pendragon, siya ay napag-uutusan lamang, at sa isip ng mga ito, ang mga Pendragon ay kahanga-hanga. At nang matapos ang kaguluhan, lumapit si Ian kay Eren at ito ay kanyang tinawag. "Hoy puting uod," wika nito kay Eren, at si Eren ay napabuntong hininga dahil sa pagkainip. At nang makalingon si Eren sa kanya, nasambit nito na sila ay mag-usap ng silang dalawa lang dahil mayroon siyang importanteng sasabihin. Subalit patuloy lang si Eren na tumitingin sa kanya nang walang reaksyon. Kaya napatanong si Ian kung ito ba ay natatakot. At sinagot ito ni Eren ang nakangiti na hindi, dahil nagulat lang siya sa pagkarinig ng ganoong palayaw. At dagdag pa nito, "Gusto ko rin na makipag-usap sa iyo, ang Eternal Prince ng Imperyo, Ian Aragon," wika nito. At punta tayo kung saan ang dalawa ngayon ay nakaupo sa magkabila ng mahabang lamesa, kung saan habang nakatingin kay Eren, nasambit ni Ian na malaki ang kanyang pinagbago. At dagdag pa nito habang hawak-hawak ang baso, noong huli niya itong makita, si Eren ay isang duwag at mahinang maliit lang na uod. At iyon ang dahilan niya kung bakit niya kinansela ang engagement. At napatanong si Eren kung ito ba ay bagay na kanyang napagdesisyonan, pero wala siya ditong pakialam.
At natanong nito kung ano ang pinunta dito ni Ian at kung gusto ba nito na muling makipag-usap tungkol sa engagement. At sinagot ito ni Ian na hindi niya ibibigay kay Erin ang kanyang kapatid. At dagdag pa nito, na wala itong naramdaman na kahit konting katiting na katapatan sa kanilang pamilya simula nang siya ay makarating dito. Kahit man lang sa kanilang night. Kaya napatanong siya kung ano ang ibig sabihin nila sa ganito. At sinagot ito ni Erin na ang mga Pendragon ay hindi basta-basta tumatayo sa anino ng kahit sino, at ginagawa niya lang ang kanyang gustong gawin. At habang nagsasalita si Erin, bigla na lang itong sinugod ni Ian sa kanyang kinauupuan, kung saan ito ay magpapakawala ng isang malakas na suntok. Subalit ito ay inaasahan na ni Erin, kung saan tinapon nito ang laman ng kanyang baso papunta kay Ian, kung saan ito ay natamaan sa kanyang mata at saglit na hindi nakakita. Kaya kaagad na kinuha ni Erin ang isang kamay nito at siniko sa kanyang mukha, kung saan ang ulo ni Ian ay natulak pabalik habang tumutulo ang dugo sa ilong nito, pero ito ay nakangiti pa rin habang nakatitig kay Erin. Nang bigla na lang nagulat si Erin dahil nahawakan ni Ian ang kanyang braso, kung saan kaagad nitong sinipa ang paa ni Erin at kanyang ibinuhat sa ere at kaagad rin na hinampa sa lamesa, kung saan bumagsak sa lamesa ang ulo nito. At makikita natin na nagdudugo ang noo ni Erin. Subalit, kahit na nahampas ni Ian si Erin sa lamesa, ay nahawakan din ito ang kamay ni Ian. Kung saan makikita natin na hinila ito ni Erin at pinulupot niya ang kanyang mga paa sa leeg ni Ian. Kung saan ngayon ay ito ay nasa isang headlock. Kaya habang ito ay nasa headlock ay patuloy ito na nagpupumiglas para makawala. Subalit napansin ni Erin na mayroong kutsilyo na nasa malapit ng kamay nito. Kaya napaisip si Erin kung bakit hindi niya ito ginagamit. Kung saan kaagad na inalis ni Erin ang pagka-headlock kay Ian at kaagad itong umatras, na labis na ikinabigla ni Ian. At dahil dito, napatanong si Ian kung bakit niya ito pinakawalan. At sinagot ito ni Erin na ramdam niya na hindi ni Ian gustong ibigay ang kanyang buo sa laban. At dagdag pa nito na pwede niyang kunin ang kutsilyo para saksakin siya para makawala, pero hindi niya ito ginawa. Kaya habang nakahawak si Erin sa kanyang sugat at nagpapakawala ng aura, ay nasambit nito na tatanungin niya itong muli. Bakit ka pumunta dito? Galit nitong patanong kay Ian. At makikita ang dalawa na nagpapakawala ng kanilang malakas na aura sa isa't isa. At nang mapunasan ni Ian ang dugo sa kanyang bibig, ay bigla itong napatawa ng malakas kung saan ito ay napapaluha, at dahil dito ito'y ikinabigla ni Erin. At nasambit ni Ian na siya ay na-corner niya. At dahil walang may naintindihan si Erin, napatingin na lang siya kay Ian na parang si Ian ay nababaliw na. At nasambit ni Ian, naakit mo ang aking interes. At natanong nito kay Erin kung gusto ba nitong sumama sa kanya. At dagdag pa nito kung sasama siya, gagawin kitang core ng Imperyo Erin Pendragon. Wika nito,